Ayan, so magandang araw po sa bawat isa sa atin. I'm Zaldi from Sun Life. And ang topic po natin, marami kasing nag-a-ask nito. Very, very important, lalo na sa mga young parent and to those who have babies yan, and kids. Siyempre, di ba, ang usapang edukasyon ay isa sa importante, lalo na sa kultura nating mga Pilipino and even to other countries, talagang pinaghahandaan po talaga to. Kasi 'di ba may kasabihan nga tayo, this is the best gift that we can give to our children. Yung magandang edukasyon. Yan. So, dapat natin pag-usapan. Dapat niyong pag-usapan, upuan ng inyong partner. Yan. Okay, so paano ba natin i-build yung educational fund ng ating mga anak? So, I'll give you a sample, no? For example, ang college ngayon, kasi hindi niyo ba napansin, nung college ka or nung elementary ka, kung magkano lang ang tuition, di ba? Nung college ka, magkano lang ang tuition. Pero ngayon na ikaw na magpapa-college, ba, parang ang laki ng in-increase. Tama po. Hindi po 'yun parang dahil tama po kasi before ang increase po talaga ng tuition fee is 12 to 15% annually and hindi po 'yun maliit. So I'll give you an example kung paano compute no. And then later, papakita ko sa inyo kung ano yung exact or almost exact na tuition fee ng anak natin pagtungtong sa college. Ayan. So for example, 200,000 na ngayon mag-paaral sa isang paaralan, sa isang school ng college. Okay? Be it LaSalle, I'm not sure mamaya, i-check natin. And ang naging increase ay 12% annually. For example, meron kang 8-year-old na daughter or son. After 10 years, magka-college po siya. Tama? So ngayon, ang tuition fee, kung ngayon siya magka-college, 200,000, pero magka-college siya after 10 years. So ang increase ay 12%. So 200,000 times 12% times 10 years. After 10 years po, tumaas na ng 240,000. So i-plus mo yung original cost ngayon, ang total na po na kailangan mo para mapag-college siya is 440,000 annually. So normally 4 years magka-college, i-times natin sa 4, you need 1.7 million. So how do you feel about it po? Discuss it or ask your partner, your spouse. How do you feel about that amount, 1.7? Kasi ito po yun, no? Whether we like it or not, maglalabas talaga ng ganyang halaga kapag po yan talaga yung halaga ng tuition fee ng anak mo at that time. Hindi naman pwedeng sabihin natin, halimbawa, yung anak mo matalino, binayayaan ni Lord ng kasipagan, and sabihin na natin yung ideal course niya, medicine, law, o kung ano man yun. Tapos sasabihin mo, sorry anak hindi namin napaghandaan eh. Di po ba? So, we don't want that to happen. That's why it's very important. Number one, awareness. The reason I'm recording this, para maging aware tayo. At kapag from there, alam mo kung magkano yung paghahandaan mo. Okay? So for example po, ang paghahandaan natin is 1.7 million. 8 years old yung anak mo. After 10 years, so meron pa tayong 10 years na magpe-prepare. Okay? Number one na option mo ay mag-ipon sa bahay or sa alkansya. Yan. So 1.7 million. Mag-iipon ka for the next 10 years. Yan. Okay, so tingnan natin. Yan, so in a year, annually, kailangan po nagtatabi ka ng 170,000. Okay, 170,000, divide natin sa 12 months. Yan, so dapat magtatabi ka po ng 14,167 pesos monthly.
Yan. Pero syempre ako, I don't recommend you na sa bahay ka mag-save. Number one, hindi safe, right? Kasi madaling ma-access ng kahit sino, kahit ikaw, 'di ba? May sale sa labas, 'di ba? Naiba na yung goal. Kasi tempting nandiyan lang eh. Second, pwedeng maluma yung mga pera, 'di ba? May kwento niyan sa Jessica Soho, naluma yung mga pera kasi nagtabi siya sa bahay lang. Hindi na tinanggap. And third, syempre, um, mahirap eh. Mahirap yan kasi tempting nga. And also the inflation din, di ba? Kung magkano lang yung tinabi mo, yun lang din yung makukuha mo. Second, saan po normally nagtatabi yung mga tao? Yan. Di ba normally po, bank? Kasi uh, mostly, yan yung alam ng mga tao. Okay? That's why meron ganitong recording para makapagbigay sa atin ng iba pang options. Kung sa bangko ka po naglagay ng 1.7 million, lagyan natin ng interest. Kasi they give normally 0.025. Yan. Okay, so yung pera mo na 1.7, imagine ang kinita lang po is 42,500. Alam niyo po, ang mga bangko, magagaling to kasi their business, papautang nila yung 1.7 mo sa mga naglo-loan for a very, 'di ba, big interest rates. Pero sa'yo, ang binigay lang 42,500. Yan. So, kung ganyan lang kababa, 'di ba, it's really worth considering for other options. Okay, so pakita ko muna sa inyo before tayo magpunta sa proposal ko sa Sun Life. Pakita ko lang sa inyo no, yung ginawa kong computation. Now, yung anak natin from 5 to 6 nasa preschool, grade 1 to 6, from age 6 to 12, ayan, nasa primary school po sila. And then grade 7 to grade 12, secondary school. And from 18, normally to 21 to 22, yan, college po sila. Okay, so ito po yung paghahandaan natin kasi ito talaga yung defining, kumbaga ito na yung papunta na sila sa career path nila, 'di ba? Now, for example, ito nga po, no, sabihin na natin 0-year-old yung anak mo ngayon. Sabihin natin 0-year-old. Yan. So after, meron ka pang 18 years to prepare. Okay? For example, gusto mo siya mag-aral sa Lasal. In the assumption na 6.9 yung interest rate. So hindi ko na ginawang 12% po ginawa ko na lang 6.9 ang increase. You still need 3.6 million para mapag-aral mo siya sa Lasal. Diba? So for example, Ateneo, 2.9. What if UP, 1.1 pa din or almost 1.2 million. So still, malaki po tong amount na to. Kaya dapat pinaghahandaan. Di po ba? So for example, medyo late na yung anak mo ay yun nga 10 years old after 8 years magka-college at gusto mo siyang pag-aralin sa UP. Okay? On the first year, ito yung kailangan mong i-prepare. On the second year, third year, fourth year. So ang total po is 611,000. Okay? So, for example, again, Ateneo, yan, 1.3 or 1.5 million. Okay? So, big help po ito. Why? Kasi knowing this amount, you know where to start. Mapaghahandaan po natin. Now, sa Sun Life po, meron kaming dalawang klase ng instrument that you may use. Number one, yung traditional plan namin, it is a guaranteed payout. And yung number two naman is yung non-guaranteed, wherein nilalagay po namin yan sa stock market. Okay? So ano mas maganda? Depende po sa'yo. Kung ikaw yung tao na gusto mo talaga sure, pagdating ng anak mo ng 18, eto yung sure na makukuha ko. Doon ka po sa guaranteed part, syempre. Kung ikaw naman yung tao na you know your fundamentals, you know where the market is going, and you know how um, to um,
kung paano laruin yung market kasi we have different funds option. Meron kaming bonds, meron kaming index, top 30 companies sa Philippine Stock Exchange. We also have global market. Yan, wherein some of your funds will be exposed in the international market like Netflix, Facebook, and so on and so forth. Okay? So, pakita lang po muna ako para magka-idea tayo, no? Meron kaming tinatawag na Sun Accelerate. Yan. So, for example, si Loving Parent, 30 years old, at si Blessed Baby Girl, 0-year-old female. Okay? Sa plan na to, 8 years ka lang magsasave. Regardless, 0-year-old yung anak mo, hindi ka 18 years old magsasave. 8 years lang talaga. So that after 8 years, you can focus on other things. Kasi may iba ka pang plano eh. Plano mo rin bumili ng condo, ng kotse, or any other things, no? So 8 years. Ang isa-sell out mo dito is 105,000. Okay? So, mamaya pupunta tayo sa ibang benefits. So, 8 years ka naghulog ang total po na hinulog mo ay 819,440. Stop ka na after 8 years. Now, let it stay in Sun Life na. On the 18th year, eto na po yung guaranteed na mawi-withdraw mo sa first year college niya. Okay? Now, for example, on the 18th year, may pera ka pa. Ayaw mo munang galawin. Gusto mo kunin na lang on the 20th year. Kasi on the 20th year po, mature na to. Whether you like it or not, ibibigay na namin yung lahat ng pera mo. At ito po ay 1.350. 1,350,280. So, for example, ito lang po yung nilagay mo, 819,440. Ito. 819,440. Yan. So, natin to. Dito, nung nag-save ka, kailangan mo mag-save ng 1.7. Ganun din sa bangko kasi konti lang yung in-increase. Sa Sun Life, at least 819 lang. Pero, nung winidraw mo na yung pera mo, umabot na siya ng 1.350,280. Yan. Magkano ngayon ang kinita ng pera mo? Yan. Ay, sorry. Kasi, wait lang. Copy-paste ko na lang. Yan. Yan. So imagine, sa bangko, kumita lang ng 42,000. Sa Sun Life, kumita na siya ng 530,000. Okay? So, halos na doble yung pera mo. On top of that, this is an insurance protection po. In other words, day 1 pa lang, insured ka na po ng 500,000. And your death benefit or life insurance coverage increases by 16% for the next 9 years until it reaches 228%. Meaning to say, for example, nawala po tayo, on the 9th year, nagkaroon ng untimely death, we cannot tell, di ba? Ito po yung makukuha ng family natin. For example, after 17 years naman, nagkaroon ng untimely death, 1.6 na po. Ang hinulog lang natin, 819. And if we are blessed with long life naman, ito po yung ibibigay sa inyo kapag winidraw mo to on the 20th year. Ngayon,
On the 20th year lang ba ako pwede mag-withdraw? What if kailangan ko ng pera? That's a good question. Di po ba nakaplano to dapat for your college funding ng anak mo? So supposedly, dapat ang mag-withdraw tayo on the 18th year or on the age 18 ng bata, which is 466 guarantee. Pero, should something change, nagkaroon tayo ng emergency, this plan gives you 40,000 na po on the 8th year pa lang. And if you also want to withdraw na din yung paid up bonus, yan po yung mga mawi-withdraw natin. Okay? This plan also gives you an opportunity to loan. For example, on the 5th year talagang kailangan, pwede mong i-loan yung 300,000, basta ibalik mo lang. So, ganun po siya, no? So, imagine, for example, on the 18th year, meron ka pang enough money kasi hindi mo pa to kailangan galawin. Ang makukuha mo na nga po is 1.3. Pero kapag kinuha mo na to on the 18th year kasi kailangan niya na ng tuition, di po ba yung 466 is enough for the next 2 years niya? And then on the 3rd year niya sa college, ibibigay na po sa inyo ni Sun Life itong guaranteed cash value plus endowment plus dividends. So roughly around 600 plus pa po yung makukuha natin on top dito. Okay? Bringing the total amount to roughly around more than 500,000. Okay? Now, this plan is also good. Why? Because it also carries another benefit, which is additional peace of mind on our part. Ito po yung tinatawag na premium coverage. After that, i-waive po namin yung babayaran. Ano ibig sabihin nito? For example po, yung parent na kumuha nito for the baby, no, ay nawala, nagkaroon ng untimely death. Okay? I-waive na po namin yung babayaran. Okay, wala ka nang babayaran. Kasi syempre yung bata hindi naman makakapagbayad yan. So si Sun Life na po yung maghuhulog ng policy in case na mawala yung bata. Tatapusin ni Sun Life, bayaran yung halimbawa 1 year pa lang nawala na yung parent na nagbabayad. Si Sun Life na po magbabayad hanggang matapos niya yung 819,000. Okay? Para po may makuha in the future pa din yung bata. So, etong plan na to, pala po, ang in-insure ko ay yung baby. So, pwede rin naman, ang insure natin ay yung parent. So, pag si parent yung nawala, may death benefit na po yan. Okay? So, this is a good financial instrument if you will consider getting college funding tool for your baby. Meron pa pong isa, I can also share it. Nagloko lang yung mouse ko kaya medyo nalilito ako kasi hindi ako sanay ng walang mouse. Yan. Yung isa naman po, yung sa stock market, no? Ito siya. So, 4 times ka lang maghuhulog. Ang una mong hinulog, 150,000. And then, maghuhulog ka lang ng 100 for the next 3 years pa. Total of 450. On the 18th year ng bata, if the return is 3%, meron ka ng 700. Pero kung ang naging return 6%, may mawi-withdraw ka na 1.1. At kung ang maging return 7%, may mawi-withdraw ka na 1.3. Ang sinell out mo lang po dito is 450,000. Okay? It also carries death benefit in the event na magkaroon ng untimely death. Okay? Now, the good thing about this plan is pwede kang maghulog kahit magkano. It's very flexible and pwede ka rin maghulog pa on the 5th year, on the 6th year, on the 7th year para mas lumaki pa yung naiipon mo at yung nai-invest. So this plan gives you unlimited access to the market. Okay? Kasi pwede ka maghulog kahit magkano. Unlike sa una kong pinakita, 8 years to pay lang po talaga yon, guarantee. Wala ka nang uhulugan. Ito naman gives you
a lifetime access sa stock market. Yan. So, yun po yung dalawa, no? So, it's up to you to choose if you can get both because they complement each other, the better. Now, if you would like only to consider at least one, at least po meron tayo. Kasi as I was saying, whether you like it or not, maglalabas po tayo ng pera kapag time na nilang mag-college. Ako nga po ngayon, may 8-year-old ako. Nasa province pa kami dito sa Laguna. Ang tuition na almost 100. And we need to, diba? Kailangan namin maglabas because kailangan tuition po yun. So, lalo na po ito. Okay? So, ito po yung isa sa mga masasuggest ko. Now, if you think someone can help you, just approach them. Or you may approach me so we can explore some of other possibility na pwede pa natin i-consider para mapaghandaan natin yung college funding ng iyong anak. Okay? So, yun lang po. God bless everyone.